Sunod-sunod po sa paglabas ng kanilang statement ang mga universidad natin, inumpisahan ng UP, sumunod ang Lasal, ngayon naman ang San Beda. Mukhang kapag hindi natuloy ang impeachment trial na to marami na ang susugod para magkilos protesta. Magkaroon kaya ng isa pang people power? Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Pero bago po tayo magsimula, isang shoutout lang po muna tayo kay Inas Vlog na isang OFW sa Hong Kong. Ito po ay suki na po natin sa usapang Tito Manny. Also, kay Mario Caberio ng Cebu. At gusto ko lang bigyan ng special mention si Jojo Salcedo. Isa po si Jojo Salcedo sa pinaka-pioneer. Dahil nag-uumpisa pa lang po ang usapang Tito Manny, nandyan na po siya. Ilang taon na ba tayo? May 3 taon na po ang usapang Tito Manny at nandyan pa rin siya. Kaya nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating munting channel. Kayo man ay pioneer o baguhan, maraming salamat po sa inyo lahat. Okay, tuloy-tuloy pa rin po ang paglabas ng statement ng mga universities and colleges natin tungkol sa balak na haranin ng ating Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Naglabas na po ng statement ang UP, ang Lasal, ngayon naman ang San Beda. Sabi po rito sa GMA News, retired Supreme Court Justices sign San Beda statement urging Vice President Sara Duterte impeachment trial. Professors at the San Beda University Graduate School of Law have asked the Senate to proceed with the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Among them are retired Supreme Court Associate Justices Adolf Ascuna and Jose Vitug and Graduate School Dean Father Ranhilio Aquino. Sabi po sa statement ng San Beda, we, professors of the Graduate School of Law of San Beda University, in our individual capacities, respectfully urge the Senate of the Philippines to proceed with the trial of the Vice President in accordance with Article 11 of the Constitution. The members of the faculty said, Article 11 is clear that when the verified complaint is endorsed by at least 1/3 of the members of the House of Representatives, trial by the Senate must thereupon proceed. There is no sound constitutional and legal basis for any delay in the trial. In fact, an undue delay sends the signal to the nation that mandated processes are thwarted for ulterior ends, sabi pa ng statement. The statement said that accountability is crucial to the workings of a government that should be able to earn the respect and trust of citizens. The trial is a measure of accountability. Sabi pa sa statement, the problem with government and the resulting lack of public trust in it has to do with deficits in measures of accountability. We therefore urge the Senate to convene as ordained by the Constitution and to proceed with the impeachment trial of the Vice President. I'm sure may susunod pang mga maglalabas ng statement sa ating mga universities and colleges urging the Senate to proceed with the impeachment trial. Nako, exciting ito. Subukan huwag ituloy ng Senado ang impeachment trial at maraming madadagdag sa mga magkikilos protesta. Nako, baka po matuloy ang EDSA 4. At ito po ay hindi na biro. Dahil kung magpapatuloy sa katigasan ng ulo ang Senado, haharapin talaga nila ang puwersa ng taong bayan. Pakinggan naman po natin ang isa na namang nagpaliwanag na abogado, this time si Attorney Mel Santamaria. Sino po ba si Mel Santamaria? Sabi po dito sa Wikipedia, Melencio Santos Santamaria Jr. or Mel Santamaria is a Filipino lawyer, law professor, and presenter on television and radio. He served as the Dean of Far Eastern University's Law School from 2013 to 2022. He has also been teaching at his alma mater, the Ateneo School of Law, since 1986. Pakinggan po natin si Attorney Mel and you listen good.
para po maintindihan natin. Well, tayo po na pro-impeachment, na gusto natin matuloy ang impeachment trial ni Sara Duterte, alam na po natin ito. Pero doon po sa mga DDS na hanggang ngayon nagbubulag-bulagan sa dami na naglabas ng kanilang statement tungkol dito sa impeachment trial na pilit na ibinabasura ng ating mga senador, idilat nyo po ang inyong mga mata. Pakinggan po natin si Attorney Mel Santamaria at sa kanyang napakalinaw na paliwanag tungkol po dito sa kaganapan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Makakausap po natin ngayon former FEU Institute of Law Dean and Law Professor sa Ateneo, UST at PLM, Attorney Mel Santamaria. Attorney Santamaria, magandang gabi po sa inyo at maraming salamat po sa oras. Bisayo, Pinky. Meron ho bang kapangyarihan ang Senado na magbasura ng impeachment complaint? Para maibasura ang impeachment complaint, dalawa ang katanungan na dapat sagutin. Tandaan natin, ang Articles of Impeachment ay inihain na noong February 5, 2025. Nag-attach na ang jurisdiction. So ang mga tanong, una, ang tatanong ng mga senador dapat, nangyari ba o ginampanan ba, nagawa ba ang mga paratang na sinasabing ginawa ni VP Sara? Nangyari ba? Nag-e-exist ba? Yan ang unang tanong. Ang pangalawang tanong, kung nangyari nga, humahantong ba ito sa impeachable offense na sinasabi ng konstitusyon? Kung ang sagot sa una ay hindi nangyari, basura na yan. Pero kung ang sagot sa una ay oo, nangyari. So ang susunod na tanong, impeachable offense ba ito? At kung ang sagot ay oo, convicted. So titignan natin yung mga parameters na yon. Hindi kaagad-agad pwedeng ibasura ang inihain ng Articles of Impeachment. Dapat magkaroon ng paglilitis at paghahatol. Kasi sabi ng ating konstitusyon, ang katangi-tanging ahensya ng gobyerno na maglilitis at maghahatol sa isang impeachment ay ang Senado. Dapat gampanan nila yung mga trabaho o tungkulin na iyan bago sila magbasura. Tandaan natin, Pinky, basta sinabi mong to try and decide. To try. Magsusuri ng ebidensya, titignan ng mga testimonya, titignan ng mga koneksyon ito. At pag-decide, paghatol. Kung may ebidensya, convict. Kung walang ebidensya, acquit. Yun po ang attorney, mangyayari. yun po yung talagang nakasaad sa 1987 Constitution na ilang beses na pong pinag-uusapan, Article 11, Section 4, Section 5, Section 6 ng 1987 Constitution. Ito po ang nangyayari po ngayon sa Senado, meron pong, alam nyo naman po ito, yung sinasabing draft resolution na nanggaling mismo sa opisina ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Basically, ang sabi po dito, dismiss de facto. Ibig sabihin, kailangan na daw i-dismiss itong kasong to dahil wala na pong oras. Dahil itinakda ang presentation of Articles of Impeachment ng June 11 and thereafter ang panunumpa ng mga senators bilang senator judges. Ang sabi po dito sa draft resolution, wala na pong oras. At somehow, sa pagkaalala ko po, ay it violated also the right of the respondent for a speedy trial dahil nga sa salitang forthwith. Ano po ang masasabi niyo dito? Unang-una doon sa violation of speedy trial. Okay? Tandaan natin na madami namang kasong inihain sa Korte Suprema ang sinasakdal. So hindi mo masasabing nagkaroon ng pagdidelay o pag-aantala sa pagdinig sa kasong ito. At pangalawa, ang proseso ay nangyayari ngayon sa ating senador. Nakikita natin ang bangayan dyan. May punto ang isa, may punto dito, so may due process. So yung deprivation of speedy trial, wala yon. Pwede mo nang itapon yon. Pangalawa, yung sinasabing resolution na ginawa ni Senator Bato, ultra vires yun. Walang base iyon. Sapagkat hindi mo makikita sa konstitusyon na pwede silang, by way of resolution, tanggalin na lang ang jurisdiction ng Senado sa impeachment trial. At walang base sapagkat sa mismong rules nila ng impeachment, wala namang ganyan. So ang tanong ng bayan, saan mo nakukuha ang kakayahan o kapangyarihan na gumawa ng resolution na yan
Wala naman yan sa Constitution. Okay, so it's wala not- naman yan sa rules ninyo. Wala po sa Constitution ang inyo pong sinasabi, Attorney Mel, no? At wala din po sa rules ng Senado. But if sabihin po natin, meron po mag-file ng resolution bago po ang June 13 sinidie, at this will be tackled and magkaroon po ng boto, at manalo po yung, meron pong majority, at least 13, na sinabing kailangan ibasura na ito, coming from that resolution, supposed to be coming from the office of Senator Bato de la Rosa. Ang sabi po ni Senate President Chis Escudero, plenary is supreme. At kung meron pong magtatanong at magko-question dito, ay mag-question na lang daw sa Korte Suprema. Yan na nga ang mangyayari. Sapagkat bilang Senado, pwede nilang gawin ang gusto nilang gawin. Kaya lang ang pinakatanong, ito bang gagawin nila ay ayon sa ating saligang batas? Ito ba ay ayon sa mga limitation na tinatakda ng ating saligang batas? Kasi kung hindi ayon at ultra vires at walang base, ang tawag dyan, grave abuse of discretion. Isang matinding pag-aabuso sa kanilang diskresyon. Binigyan nga sila ng karapatan, pero hindi nila dapat abusuhin sapagkat porket plenary lang sila. May mga limitasyon ang ating saligang batas. Opo. Malinaw kasi ang saligang batas natin eh. Pag kayo ang maglilitis at maghahatol. Yeah. So kayo po'y naniniwala doon sa sinabi ni Senate President, you agree with Senate President Chis Escudero saying that the plenary is supreme. Whether magkaroon Well, the po ng plenary- grave abuse of discretion or not, supreme po ang plenary. The plenary may be supreme, but it does not necessarily follow that it is correct. Di ba? Kasi pwede mong gawin lahat ang pwede mong gawin. Kaya lang ang basic katanungan ginawa mo nga, pero tama ba? Yun ang tanong. Balikan ko po yung sinabi nyo na a grave abuse of discretion. Sabihin po natin umabot ito sa Korte Suprema at sabihin po ng Korte Suprema na nagkaroon ng grave abuse of discretion at kailangan ipagpatuloy o umpisahan ang trial. Ano po ang pananagutan ng mga senador that brought this forward, sir? Okay. Ang tinatawag natin ay isang sovereign function. Okay? Halimbawa, ikaw ay isang senador. Katungkulan mo maglitis, katungkulan mo maghatol, katungkulan mo mag-legislate. Kung iyan ay sovereign function na ginagawa nila at nagkamali sila, at wala namang bad faith, walang kasong mafa-file sa kanila. Kahit sadyang ganyan lang ang ating batas, no? Pero kung ito ay mapatunayan na ito ay conniving sila at saka alam naman nila na mali pero ginawa nila, ibang klase na iyan. At baka maano sila, ano yan parang betrayal of the public trust na rin yan. At kung ganun po, sino ho ang pwedeng mag-file nun laban sa sinasabing mga senador? Gaya po na inyong sinabi na posibleng guilty dito, but that would be a little hard to prove. It is always in the mind. Kaya napakatinding at napakahirap i-prove yan. Kaya ang benefit of the doubt will always be with them. But the result is being looked at. Tama ba yung resulta? Yun ang pinupuntahan natin. Kung mali, dapat talagang hindi sundan. Siguro, Attorney, kailangan sigurong malaman ang inyong pananaw. Ano ho ba dapat ang mananaig? Yung pong nasa konstitusyon, Article 11, hindi ko po alam kung Section 4 o 5 o 6 yun. Yung sinasabing the Senate shall have the sole authority to try and hear all impeachment cases. Try and hear, try and decide. Yung po yung nakasulat, hindi ho ba? Versus a vote in plenary that might win to junk this impeachment trial due to a number of reasons, whether there's not enough time or any other reasons. Ano ho ba dun dapat ang manaig? Saligang batas ang mananaig. Sapagkat ang saligang batas ang pinakamataas na batas natin. Wala dapat maglabag o gobiyan sa ating saligang batas. Kaya nga meron tayo niyan. Kasi ang ating saligang batas, binibigyan natin ng kapangyarihan ang mga departamento ng gobyerno. Kaya lang alam natin na pwedeng abusuhin. Kaya gumagawa rin ng limitasyon ang ating konstitusyon. At kaya nga ang ating konstitusyon, malinaw na malinaw, pag na-file yan, maglitis kayo at maghatol kayo. Iyan ang sabi ng konstitusyon. Hati po ang opinion kung maaari bang tumawid ang impeachment mula 19th sa 20th Congress. Ano po ang inyong posisyon hinggil dito? Pwedeng-pwede, Pinky. Bakit? Alam mo, ang ating Senado, tatlo ang trabaho nila. Iba-iba.
Ang una, gumawa ng batas, legislative. Ang pangalawa, mag-try ng impeachment trial, quasi-judicial. At pangatlo, nagro-roll sila ng electoral tribunal kung may protesta sa eleksyon. Tatlo yan. Ang sabi ng ating Korte Suprema, hindi porkit natapos na ang legislative nature ng Kongreso, tapos na rin lahat. Ang non-legislative function ng Kongreso ay patuloy pa at hindi napuputol kung naputol na yung legislative nature. Malinaw yan. Malinaw yan sa kaso na dinesisyon na ng Korte Suprema. Kaya, ang impeachment trial is a quasi-judicial function. Tandaan natin, paglilitis at paghahatol. At kung naglitis ka, magsusuri ka ng ebidensya. Judicial yan. Pero hindi sila judiciary, kaya quasi-judicial. Mananatili yan at sasampayan at pupunta yan sa 20th Congress. Ano ho ba ang sa inyong palagay, attorney? Magkakaroon ho ba ng trial? Well, ganito yan, Pinky. Gandang tanong mo yan. Kaya nakasalalay talaga sa konsyensya ng ating mga senador. Sabi nila, it's a numbers game. Tama naman sila. Pero tignan nila ang tungkulin nila sa ilalim ng konstitusyon. Ba't sa sinabi mo maglitis, susuri ka ng ebidensya. Basta nagsabi kang maghatol, dapat maghatol ka ayon sa ebidensya. Hindi mo pwedeng i-decide ang kaso by mere alyansa lamang o sapagkat galit ka sa tao. Hindi pwede. Dapat gawin mo ang iyong tungkulin. Kaya, conscience ang ating inaasahan na magkaroon sila ng konsyensya. At kung hindi nila ituloy, aakit na naman yan sa Korte Suprema. O hindi po ba? Napakadaling intindihin ang paliwanag ni Atty. Santamaria. So, kung hindi pa rin natatauhan ang Senado, wag nyo na pong hintayin ang magaganap na mga kilos protesta sa June 9, 10, and 11. At meron na nga pong nananawagan. Ito po ay si Atty. Tony Lavinia, isang former dean ng Ateneo School of Government. Pakinggan po natin ang kanyang panawagan. Pinaka-importante ang public role dito sa impeachment kaysa senador or sa mga representatives. They're just there to represent us. So we want to make sure na nire-represent tayo ng tama, di ba? Kaya, Terry, Alex, nananawagan kami yung mga may kasama ko sa network na Duterte Pananagutini ba? At marami mga networks na nananawagan. Let's all go to the Senate on Tuesday afternoon, di ba? When this is taken up. Punta tayo lahat sa Senado. Paparinig natin sa mga senador, di ba? Those of us who can enter sa hallways, di ba? Pasok tayo. Those of us who can stay outside or who can only stay outside kasi maraming masyado masiguro, let's stay and let's shout, di ba? Parinig natin sa senador, mga senador. Be our representatives, di ba? Hold the powerful accountable. Hold the VP accountable, di ba? Yan ang napaka-importante. At pag hindi nila gawin yon, huwag natin tigilan. Huwag natin tigilan yung mga senador na pumayag na ang korupsyon ay hindi maging accountable, na hindi ma-account for dito sa ating bayan. Kasi kasalanan nila yon. Kung may magkukurakot naman ulit, may gagamit na naman ng confidential funds, di ba? Kung may magte-threaten na noon kay Presidente, di ba? Kasalanan yun ng Senate kung di nila ililitis yun. Ayan na nga po ba sinasabi ko Dadagdag at dadagdag ang mga taong pupunta sa June 9 para kalampagin ang Senado. Ang tanong, makinig naman kaya si Chis Escudero? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.